What's up guys? We're gonna have a more traditional vlog today. Pupunta tayo sa Konoha East Side. We're gonna upgrade the motorcycle's front fender para sa Cafe 400. Kasama natin dito, sarap pa ng tulog. Buti pa siya. So, yun. Wala akong action cam though, so I can't bring you on for the journey. Pero I will record, whenever I can. And yeah, that'll be it. Ligo lang ako, kain ako, and then we are going to head to Marikina, fix up the front fender. It's gonna look good, I promise. And yeah, let's do it. So dahil magde-day ride tayo mga boss, personally yung ginagawa ko, dapat breathable, light colors and slightly loose ang outer clothing para hindi mahirapan kahit matrapikan sa tirik ng araw. And there we have it. That is gonna be our rider get up for the day. And oh my god, oh my god, ginawa ko to. Hello, tignan nyo. And so ito na siya guys. Here's a big boy. I mean, as you can see, may mga unti akong ginawa sa kanya. Like, tinanggal ko yung stickers as usual. Pagawa ng custom na stickers. Tapos mainly yung indicators pinalitan ko kasi nabali ka agad nung una. Tapos pinalitan kong chrome kasi I mean, I don't like na sobra siyang daming black parts. So yan, headlight visor para magmukhang classic pa ng onte. Lower side mirrors and an LED headlamp. Maganda yan, warm white, so classic pa rin yung kulay. Very nice. As you can see up top, bottle handlebar grips, nilagay ko ng bar and weights para mas magmukha siyang classic din. It looks nice. Wish you guys ng extra pointers, things to know kung mag-upgrade kayo or may papalitan kayo sa Cafe 400 nyo. Let me know, marami akong mga nalalaman. Lastly, ayan, tank pad din para if ever na may bag, hindi naman siya magagasgasan. It was nice. There we go. That's the overall look, and we'll start it up. And of course, dahil may kickstart na naman ang Cafe 400, napakasaya actually gamitin yan. Satisfying mag-kickstart ng 400cc na motor. Halata naman sa itsura. So anyway, here we are, Konoha East Side. Nakaparada muna ng ating baby boy dyan kasi syempre bawal dito no? Yeah, here we are. So, kung gugustuhin nyo magpagawa ng Cafe 400 in the future, dito naman tayo. I'm gonna put the Google Maps location, patingera, and here's the man himself, Boss Ricky. What's up, boss? Boss, baka gusto nyo mabigay ng konting plug and shoutout kung anong ginagawa natin dito. Boss, sa mga nanonood, good morning sa inyo lahat. Kahit pa paano, ito, mainit na panahon. Sisimula na tayo ng gawa. So, yung pang mga mekaniko natin, so inaantay natin, medyo ating gabi na kasi natapos na gabi. Kaya, ayan, medyo late din nag-open. So, ito, 20 pa namin ginawa ito. Yamaha FZ ito. Tama FZ. So, minodified pa. Yung engine yan, kargado na yan. So, from 150 to 20cc yan. Yan yung makina na yan. Open carb nga, no? So, naka-open carb. Tapos ito, customer natin, si Cafe 400. So, before ito, kinostom ko kay Raymart Mission, Raymart Classic Parts. So, doon kinostom ko. Tapos ngayon, inayos natin yung iba before. And then, may leak sa block na. Sumisingaw yung compression yan dun sa kabilang side. Kaya nilagyan na ng gasket lager doon. Dito, makikita mo naman yun. Ito, dito nagkakaroon ng leak yan. Sa pagitan niyang cylinder at block. Yan. So, aangatin yan. Titignan kung saan nanggagaling, kung anong problema. Okay. Ayun
Pero technically boss, normal lang naman talaga sa mga motor yung ganyan no? Every now and then. Hindi naman, hindi bihira. Yung sa akin, bago ko nabili yun, noong 2020, yung dinala nung owner yan, may singaw na rin ganyan. So, na-repair naman. So, ngayon, nung nabili ko siya dun sa dating customer natin, okay pa naman hanggang ngayon. So, from 2020 hanggang ngayon 2025, wala naman naging problema yung motor. And then, naka-SGS din yun, kaya medyo maganda manakbo. Ayos yan. So technically parang yung stock build lang talaga ng Cafe 400 ang dahilan kung bakit paliyahin sila. Hindi naman lahat, pero may mga some unit na yun ang issue. Hindi naman lahat. Siguro quality assurance nila sa planta, no? Possible, mga ano baka sa mga supplier nila ng parts o sa pagkakagawa ng mismong piyosa. Sabagay. Pero overall naman, hindi naman natin masasabi, hindi naman kasi lahat perfect. May mga unit din naman, even branded, whatever, ganyan. May mga issue rin na nangyayari. Ay sa mga branded na Kawasaki, Honda, Yamaha, Suzuki. So may mga issue pa rin na na-encounter. What if pa kaya sa mga China bike na katulad nito? So, sa mga issue na rin, nagagawa naman ng paraan. Siyempre, nagkakandak din tayo ng research and development tungkol sa mga issue ng motor para sa ganun, may improve, may iwasan at mas ma-develop pa yung unit. Tama. Ganyan. Kaya ba boss, personal opinion nyo sa Cafe 400? Kayo, owner din kayo, di ba? Oo, actually, itong Cafe 400 ko na to, parang pang-apat ko na to. Boom, pang-apat na yan. Apat na Cafe 400. Pero ito yung binihisan ko ng gusto Yung first Cafe 400 ko kasi, all stock, wala akong binago. And then yung second naman, modified na Cafe Racer. And then the third one ay Scrambler build. Tapos ito ngayon, sinet ko siya pang touring. Kaya naglagyan ako ng windshield, top box, para kompleto yung biyahe ko. Hindi ako natamaan ng hangin. So ito yun, pang long ride ko to. So nadala ko na to ng Tinok, Ifugao. So itong unit ko to, Nueva Vizcaya, Pampanga, Tarlac, Bicol. So malayo, marami pang lugar na mapupuntahan. Pagdating sa gas consumption, nag-range to ng 27 km per day. So hindi naman sama para sa 400. Kasi na-breaking na rin na maayos, no? Oo. Usually, nandun din yun Si Brian Solis, ang trabaho niyan, nasa expressway mismo, highway patrol. Ayos ah. Araw-araw niyang gamit Bulacan to Pampanga. So, yung service niya. Kaya nung nakuha ko, sinetap ko na. So, baka magandang gulong para sa safety. Rin na kahit paano yung presentable or nakasago din yan. Nakasago ang gulong. Ayos nga no? Damn. Tay, ayos ba tayo? Ayos? Ayos up boss. Solid na boss. Tali ko? Ayos ba? Oo. Okay, at least ako na ayos. O ba? Ay. What's up boss? Let's go. But yeah, there he is. Yan ang motor ng may-ari mismo ng Konoha Eastside. Another Cafe 400, pang-apat niya na unit. And we have another Cafe 400 here that will be serviced. And a custom Yamaha. And our baby boy. Yan, so kinuha ko yung fender. Ito magiging itsura niya, boss. This is my fender. I mean, halos ka same size siya, as you can see. Pero what we're gonna do, pag pinasok siya, gagawin natin malagan yan. And see that? Halos kapantay niya na. Tapos mas maikli ng konting taas, pero I mean, it's gonna look fine. Tsaka mas maganda yun sa mas maganda sa putik-putik, yung extra inches na to. Tapos syempre dahil stainless, I mean, we're still gonna polish this anyways. Mas magbumukhang maganda siya, mas may kintab. Kasi like I said, the Black Cafe 400 has a lot of black parts.
So yeah, basically asikasuhin na tayo ni Boss Ricky, and he's gonna get in touch with us siguro sa next part na ng video, maybe or another vlog. Ayusin natin yan. Tayo na mismo yung magmamount. I think ipapadala na lang sa atin, which is gonna be nice. Kayang-kaya naman natin yung gawin. And yeah, that's it boys, I'm gonna go back. So before going home, nagpag-decide ako na mag-stop over muna sa convenience store kasi medyo uhaw na rin ako, tapos medyo kumalam na yung tiyan ko, so naisip ko lang mag-merienda muna saglit bago makakain naman ng tanghalian sa bahay. And you know, as I was sitting there remembering the Cafe 400 earlier na inasikaso ni Boss Ricky, I mean, sabihin mo man na may sira yung engine block niya, it was after 27,000 kilometers. It's like, yun, tapos tracker pa yun, you know. We don't know what that motorcycle's been through, pero what we know is that it took it that long para magkaroon ng problema. So I'm sure naman kung mga ibang units naman, kung syempre maaalagaan mo, nakasikaso mo na maayos, ay syempre hindi naman siya magkakaroon ng problema katulad ng ganon. So to those naman na nag-iisip na baka mamaya yun nga palyahin, it's like, I don't know though, hindi ko naman talaga ramdam sa akin eh. Nasa pag-asikaso lang talaga yung mga boss. So if ever man, you know, pinag-iisipan nyo pa rin kung ang Cafe 400 ba talaga pagkakatiwalaan, I mean, ayun na yun eh. Kita nyo naman na 27,000 kilometers na yung tinakbo. Tapos yung kay Sir Ricky, kung saan na nakaabot na ng Bicol, nakaabot na ng Ifugao region, you know. I mean, I think that speaks for itself, mga boss. Hindi po ba? So yung mga boss, I hope you all enjoyed the vlog, and you know, I hope you have had some information and some insight tungkol sa motor, you know, a little bit more. And I apologize though kung hindi nyo nakita yung paglagay, kasi si Boss Ricky medyo magiging busy pa daw, and yung staff niya pinagbigyan niya ng holidays, of course. So gagamitin yung Cafe 400 niya bilang panukat ng bracket, kasi we already have reference on what to do. I'm gonna post somewhere in the video. It's gonna look like the mounting bracket for the Royal Enfield Classic 650. And basically that's what's gonna happen, pero syempre it's gonna be stainless steel, so mas may kinang siya, mas practical kasi mas matatakpan niya yung gulong, hindi matatalsikan ng putik, and mas classic pa yung dating eh, kasi you know, it has a little bit more chrome to it, or a little bit more polish, more silver, ganoon. Kasi I mean, yun nga, hindi na ako matigil sa plaka na ako, ang daming black ng blackout na Cafe 400. But yeah, moving on though, in other news, sa mga susunod na tayong vlog, meron na tayong magagamit. Pinagbigyan ako ni Mrs. Pumayag siya na bumili ako. And kukunan ko pa siya ng memory card, tapos pag-aaralan pa natin siya onte, and we're gonna see what we're gonna do with it. See how we can use the SJ Cam SJ8 Pro. That's what we're gonna go for, kasi this seems to be one of the best right now on a budget. And yeah, moving forward, I hope you guys will enjoy the future content that we have. Sayang hindi ako makakagala though for this Holy Week, kasi may pasok ako tuwing Holy Week, or tuwing weekends rather. So I hope kayo guys ay makakapag-enjoy naman. Kwentuhan nyo ako ng mga magiging gala nyo this Holy Week. Balikan nyo ako dito sa video. And I hope to see you all soon sa next vlog. Let's go, ride safe.